Kasi iniimbitahan po, halimbawa sa investigasyon, yung mga kaalyado ninyo, lalo na si Maudigs, inimbitahan sa investigasyon ng Parmali. Ayaw, pinagmumura, mga kababayan si Dick Gordon. O ngayon, dito sa Pogo, ang daming anomalya. Iniimbita kayo yung tropa ninyo sa nausog. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. A day before mga kababayan, ng third zona ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nagpalabas ng official statement po yung spiritual advisor, yung isa pang spiritual advisor at dati niyang opisyal, mga kababayan, executive cabinet secretary ni Maudigs, yung dating pari po na nagrebelde, si Jun Ibasco, para i-intensify po yung kanilang mga black propaganda sa ating Pangulong Bongbong. Siyempre, para siraan yung ating administrasyon. Yan o. Kasi yung isang spiritual advisor po ni Digong, si Pacquiao, pugante na po. Wanted ng batas, pugante. Yung isa pa niya na spiritual advisor at political advisor na rin po, dating rebelde pero pari siya. So nakita na ninyo kung bakit masasama ang laging lumalabas sa kanilang mga bibig. Doon pa lang po sa mga spiritual advisors niya, political and spiritual advisor, dati nang may problema, pare, nagrebelde. Si Jun Ibasco po, dating pare siya, nagrebelde. Kaya yung mga pinagsasabi niya, sablay. Unang-una po, yung pagrebelde mga kababayan, dati nang bawal sa salita ng Diyos. Mamaya ibigay ko po sa inyo kung ano yung mga itinuturo ng Bible tungkol sa rebellion para pangaralan natin itong pari. Dating pari mga kababayan, nagrebelde, tapos political and spiritual advisor po ni Maudigs. Kung ano talaga po yung puno, siyang yung bunga. Tingnan ninyo ang resulta, mga kababayan. Kaya pari-pariya sila. Masasama ang pag-ugali. Masasama ang impluensya sa ating bayan. So, ibigay ko muna sa inyo kung ano itong statement niya. Ang sinasabi niya rito po, mga kababayan, may resurgence daw ng mga issues laban sa kanya. Kaya ito yung rason kung bakit nagpalabas siya ng official statement. Ayan po, official statement. Leoncio John Ibasco Jr., Filipino, ugpong sa Tawong Lungsod, President. Siya mga kababayan yung nasa likod ng nausog. Mga rallies, siya yung organizer niyan mga kababayan. Siya nang gagatong para yung ating mga mamamayang Filipino mag-alsa laban sa ating Pangulong Bongbong. Kopyahin po yung EDSA People Power. And possibly yung intention nila, kaya nagpalabas siya ng statement para lalong gatungan po yung nausog. Kasi yung rally po, nilalangaw po yung mga rallies nila. Yung sa Liwasan Bonifacio po. Ang nandun po, mga kababayan, same na mga personalities. Yung nausog rally nila, naging sumba. Naging sayawan po. Tingnan ninyo po yung ginawa nila sa Liwasang Bonifacio. At gagawin nila hanggang bukas para sabayan po ang suna ng ating Pangulong Bongbong. So ito po yung official statement na sinasabi ng hugpong sa Tawong Lungsod Party. So sabi niya dyan, it has come to my attention, 1 hour pa lang po, that there has been a noticeable resurgence of issues against me and other personalities who have decided to come out and speak up. It does not come, anya, as a surprise. The rapid decline in the trust and acceptance rating of the Marcos administration has forced its propagandists to look for scapegoats. Doon pa lang po mga kababayan, sablay na. Unang-una, pag tiningnan po ninyo yung ratings, survey ratings po, ang may pinakamalaki pong pagbagsak, si Inday. Hindi man po yung ating Pangulong Bongbong Marcos.
Yan po yung balita, Manila Times, Sara ratings decline. Update, while the overall performance rating of President Ferdinand Marcos Jr. for the second quarter of 2024 stabilized, Vice President Sara Duterte's ratings saw another significant drop, down 20 percentage points from 2 years ago. The latest nationwide survey conducted by Publicos Asia showed ang tumataas po si Martin Romualdez. At kung bumaba man yung ratings po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi man po siya, hindi man po siya kandidato. Tama po? At normal po yun. Kasi may mga policy decisions na unpopular na minsan hindi po na maintindihan ng mga tao, lalo't massive yung mga paninira ng kampo po ninyo na uuto yung ilan sa ating mga kababayang Pilipino. Tama po? Lalo, sabi ngayon ng armed forces natin, si General Browner, yung academe, yung media, yung LGUs, infiltrated na ng China. Malamang sa malamang, sabi nga natin mga kababayan, pati itong mga survey firms na infiltrate na ng China, malamang made in China po. Kaya kahit wala pong ginagawa si Inday, laging mataas ang ratings. Hindi nga naayos po yung DepEd. Mataas pa rin yung ratings as compared sa ating Pangulo. Kaya kaduda-duda sa latest po na survey ng False Asia. Di ba? Huwag kami, Mr. Jun Ibasco. Yung grupo ninyo, walang ginawa. Manira po. Sabi niya dyan, the people's rising anger against corruption, excesses and abuses in government, massive government spending on image-building activities, obsession with the PI, yung People's Initiative, wala mang ganun po. And others is merely a reaction with very few exceptions. People don't get angry for no reason. Ang rising anger of corruption po, doon sa mga nadidiscover ng Senado na corruption during the previous administration. Kasi iniimbitahan po, alimbawa sa investigasyon, yung mga kaalyado ninyo, lalo na si Maudigs, inimbitahan sa investigasyon ng Parmali, ayaw, pinagmumura, mga kababayan si Dick Gordon. O ngayon, dito sa Pogo, ang daming anomalya, iniimbita kayo, yung tropa ninyo sa nausog. Hindi man kayo, pumupunta yung tropa ninyo, pati yung investigasyon sa Kongreso. Sabi ngayon sa latest, iimbitahan po si Harry Roque. Tingnan natin sa issue ng Pogo. Tingnan natin kung pupunta. Doon nagagalit yung mga tao. At saka, yung sinabi ninyo, people don't get angry for no reason. May mga tao po na basta na lang nagagalit nang walang karason-rason na matino. Tulad po ni Inday, nagtantrums ng tanggalan po ng confidential funds. Na yung confidential funds, hindi man niya kailangan. Ang nangangailangan ng confidential funds, yung national defense natin, yung Philippine Coast Guard, yung mga security agencies. Tama? Sabi pa niya, hakbang ng maisog is simply the answer of Filipinos including former President Rodrigo Duterte to the deepening crisis and the threats of war because of the insensitivity of those holding the reins of government. Ano sinasabi ninyong threats of war? Ang ganyang linya po ni Xi Jinping. Palibasa po, dati kayong rebelde na impluensya ng China, ng ideolohiya ni Mao Zedong. Kaya ganun kayo mag-isip. Kaya nga po mabante yung kaalyado ninyong China kasi nawala yung Amerika, naniwala sa mga propaganda ninyo na mga grupong anti-US Marcos Sr. noon. Kaya nagkalit-silitsi yung ating bansa. Huwag kami, Leoncio, kayo yung nag-create ng problema ng Pilipinas. Kung hindi ninyo inistorbo yung tatay ng ating Pangulong Bongbong, si Marcos Sr., maayos na sana hindi tayo nalampasan ng mga bansa sa Southeast Asia tulad ng Singapore, tulad ng Thailand, tulad ng Vietnam na tinulungan pa natin noon, tulad ng Malaysia. Kayo nag-create ng napakalaking problema dito sa ating bansa, yung panggagatong ninyo. Saan ka pulutin yan mga kababayan? Pare,
nagrebelde. Iyan pagrebelde po, bawal sa salita ng Diyos. Iyan po, sabi sa Bible, 1 Samuel 15 verse 23, for rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness, yung katigasan ng ulo, tulad ninyo po at ng inyong mga tropang nausog, is as an iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He also has rejected you from being king. Di ba malinaw? Ang tinuturo po ninyo, rebellion, ang ginagatungan na naman ninyo, yung mga mamamayang Filipino na mag-rebel against duly constituted authorities. Ang ibinoto po ng ating Pangulo, ng mga mamamayang Filipino, ang ating Pangulong Bongbong, si Inday po, binoto Vice Presidente. Ang term of office ng Presidente, Vice Presidente hanggang 2028. Tapos yung nauso gusto, iluklok si Inday. Tama ba yon? Yan ang gusto ninyong mangyari. Proverbs, sabi ni King Solomon, chapter 7 verse 11. 17 pala, ito yung maganda. An evil man seeks only rebellion. Therefore, a cruel messenger will be sent against him. So, malinaw ang description sa inyo, ang rebellion daw, gawain ng evil man. Iyan an evil man seeks only rebellion. Therefore, a cruel messenger will be sent against him. Huwag po kayong naniniwala dito sa rebuilding pari, mga kababayan. Kasi that man is an evil man. Kasi ang rebellion po is against the word of God. Bawal po kasi ang duly constituted authorities ay appointed ng Diyos mismo. That is the teaching sa Romans po. Let every soul be subject unto higher powers, for there is no power but of God. The powers that are ordained by God. Whosoever resisted the power, resisted the ordinance of God. Naintindihan mo, rebuilding pari, John Ibasco? Tumanda kang walang pinagtandaan, ginagatungan mo yung mga grupo mo na imbis magpasakop sa gobyerno, gusto ninyong mag-aid sa people power uli. Ayaw ninyong irespeto ang desisyon ng mga mamamayang Pilipino. Ang nagpanalo kay Inday, mga Marcos loyalist, yung excess doon sa boto ni Inday na less than 1 million po, yun man lang yung mga nausog. Mga DDS. Sabi niya diyan, instead of shaping up, the Marcos administration has resorted to repression. Anong repression na sinasabi po ninyo? Kung may repression po, hindi na kayo nakapag rally dyan sa Liwasang Bonifacio. Repression yung hindi natuloy yung mga nausog rallies ninyo. Yung mga sinungaling kayo. Hindi natuloy kasi unang-una, ayaw ng LGU. Yung permit ninyo, hindi na-approve. Lumipat kayo sa Bulacan, lumipat sa pribado. Ayaw man ang may-ari ng lote. Yun doon sa Visayas, Dumaguete yun. Pinakancel ninyo yung inyong permit. Pagkatapos, may panibagong tao na nag-apply. Iwala ng panahon yung local government para isupport yung pagtitipon ng mga tao, masecure yung kaligtasan ng mga participants. Yun mismo yung paliwanag ng city mayor doon. Tapos sasabihin niyo, repression, buwilo kayo na magmura ng magmura. Si Mau Diggs at mga anak niya, hindi makain ng aso ang lumalabas sa bibig. Hindi ko daw maintindihan kung bakit ganun sila. Yun ba yung tinuturo po ninyo? Bilang dating pari, di ba shocking na ang kasama mo, dating pari, pagkatapos political spiritual advisor ka, ganun ang mga binubuga, mga linalabas sa kanilang mga bibig, lahat lang mga masasamang salita. Anong klaseng mga tao kayo? Tapos sasabihin ninyo, repression, using the full force of government resources, it has repeatedly suppressed the exercise of freedom of expression with varying results. Kung nirepress yung freedom ninyo, hindi na sana, nagpakakulong na sana kayo, buwilo kayo na magsalita. Ito nga, nag-press release kayo. Araw-araw yung istasyon ninyo naninira at global using the social media. Ang repression po, yung ginawa ni Digong, pinasara yung ABS-CBN. Wala kayong komento doon kasi kasama kayo sa gobyerno. Cabinet secretary kayo. Kita ninyo? Wala kayong mahikayat na maraming tao.
In line with this, it has started to demonize all it perceives to be involved in the hakbang ng maisog in all other critics of government, perhaps hoping it will disrupt the momentum, cause confusion within the ranks, and ultimately kill the dissent. Anong dinimonize kayo? Kayo yung nagdemonize sa sarili ninyo. Kayo ang mura ng mura. O di ba si Maudigs? Kami narinig ninyong nagmumura sa inyo. Di ba? Kayo, ang grupo ninyo, ang walang tigil sa pagdemonize sa ating Pangulong Bongbong, tinawag na bangag, adiktador, kung ano-ano na lang, hindi man mapatunayan. Kasi sabi doon sa result sa drug test, negative. You see, mga sinungaling kayo. Kaya nga tingnan ninyo, hindi na pinagpatuloy ni Senator Bato yung investigation sa PDEA leaks kasi hindi man in aid of legislation, kundi destabilization. Kayo ang mahilig sa pag-demonize. May narinig kayo na mga masasamang salita galing sa ating Pangulong Bongbong? Nagsalita man lang ng masama laban kay Maudigs sa kanyang anak na si Miss Confidential Fund na ngayon dinesignate yung sarili niya as inappoint yung sarili niya as designated survivor. Wala kang marinig sa ating Pangulo. Sumama lang yung loob ni Mrs. Lisa Marcos kasi saan ka mang pulutin, ilinagay siyang caretaker nang mag-travel yung ating Pangulo. Pagkatapos, nandun siya sa rally na gustong lusubin yung palasyo. Marcos resign. Kung siya yung presidente, ganon din yung gawin. Halimbawa, vice-presidente yung ating Pangulo. Magusto kaya kayo? Malamang kung ano-ano na yung ginawa ninyo. Hanggang ngayon, wala tayong marinig na masasamang salita sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sige lang ang trabaho. Mantang habang kayo, yung grupo ninyong maisog, sige ang pamirwisyo. This response is bound to fail, sabi niya. It can destroy reputations, even kill people. Mahilig kayo sa kill people. But unless those in power shape up, it will not succeed. The conditions that led to 1986 are very much present. Sa yun yung pananaw man lang po ninyo, opinion ninyo, na wala mang maniwala, kundi kayo-kayo lang. If this administration refuses to heed the signs and the people's anger over the failing economy, it will suffer the same fate. Anong failing economy? Sino ba yung consultant mo? Si Senator Robin Padilla na nagdagdag lang ng biyahe yung Vietnam Airlines papuntang Vietnam from Manila. Sinabi na niya na napag-iwanan na daw tayo sa economic status sa economy ng Vietnam. Nagdagdag lang ng biyahe, natalo na tayo. Ipag tinignan po ninyo yung ranking, mas maganda yung takbo ng ating ekonomiya. Number 4 tayo, number 5 lang yung Vietnam, at saka yung economy talagang ganon. Gumaganon-ganon siya. Na that is normal. Yan kasi, hindi man kayo economist, makinig tayo sa mga economist, hindi sa mga tulad ninyo na dating rebelde at tulad ni Robin Padilla na criminologist at artista. Wala mang pagkaintindi sa economy. Tama? Si Joey Sarte Salceda nga, ang ganda ng sinasabi. Iyan ang paniwalaan natin kasi si Joey Salceda, congressman, economist siya, nire-respeto as economist. Kayo, pare, na dating rebelde, paano natin irerespeto ang isang pari na nagrebelde? Mismong yung Bible nagsasabi, masama yung pagrebelde. Gawain ng evil man ang pagre-rebelde. All the black propaganda and name-calling, just like the image building and PR projects, will not succeed until the lives of Filipinos improve. Anong black propaganda? Kayo'y magaling dyan. Kami po, ang linalabas namin po na mga vloggers na sumusuporta sa ating administrasyon, mga facts. Mamaya ibigay ko sa inyo yung mga facts, mga kababayan, tungkol sa economy, tungkol sa administrasyon ng ating Pangulo. Unfortunately, that is precisely what the Marcos administration refuses to do. Leoncio John B. Ibasco Jr., Filipino, hugpong sa tawong lungsod, President. Ayan siya po. Siya ang nasa likod ng nausog
Ito po, dating pare, rebelde, dating gobernador ng Bohol yata. Anong asahan mo dyan? Anong makuha mong mabuti sa isang pare na nagrebelde? Di ba? Ito po yung pakinggan ninyo, galing sa Economist. Basagin natin yung mga black propaganda kasinungalingan nitong dating rebelding pare na si Jun Ibasco. Ayan o, Manila Bulletin. Sabi po dito sa balita, Marcos can boast of strong wins in Zona. Sabi po ni Congressman Joey Sarte Salceda. Panalo po ang ating economy, mga kababayan. Credible siya na magsalita kasi economist siya, mga kababayan. President Marcos has a lot of strong wins to highlight in his third State of the Nation Address or SONA, sabi po ni Salceda. Salceda, an economist, cited the areas of inflation, unemployment, and the economy in general as areas where Marcos administration has scored recent victories. Sinong papaniwalaan natin? Si Jun Ibasco na rebuilding pare? O si Joey Salceda na ekonomista? Malawak yung pagkaintindi sa economy. Anong asahan mo dito kay Jun Ibasco? Pagkatao niya nga, hindi niya naayos. Tama? Saan ka pulutin na pare ka, magre-rebuild ka, kinontra mo yung salita ng Diyos? Sabagay, Catholic priest, ganon talaga, kontra sa Bible. Sa tinuturo ng Bible po, ang mga tinuturo sa tao. Kaya tingnan mo, si Digong, pati Santo Papa, pinagmumura. You see? So sabi niya, while challenges remain, President Marcos has strong winds to tout. Inflation is down. Bumaba po yung inflation, yung pagtaas ng mga bilihin to 3.7% within the target range niya. Yung unemployment naman is at 4.1%. Strong considering our high interest rates. Growth is at 5.7%. Yun ang nasa data po. Solid considering China's slowdown and the generally hostile global conditions. Pero po, nag-grow pa rin yung ating economy. 5.7%. Ano pa? Marcos has also secured an agreement with India to supply rice and will be able to secure even more supply as India eases export restrictions. In other words, the President can resolutely say that things are getting and are about to get better, sabi po ni Salceda. Meanwhile, speaking of achievements, si Kabayan Party List Representative Ron Salo praised the Marcos administration for bringing crucial and basic services nearer and more accessible to the common Filipino. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos lang po nakagawa niyan. Never sa mga previous administrations, including Maudigs, na nililibot ng ating Pangulong Bongbong Marcos, parang nasa kampanya lang, para personal siya na magbigay ng ayuda to poor families, to farmers, to fishermen. Hindi lang po ayuda, simpleng ayuda. Pati mga kababayan mga gamit sa pagsasaka, tulad ng mga tractors, mga machineries, para mga kababayan makatulong sa pag-improve ng rice production. Magkaroon tayo ng self-sufficiency sa pagkain. At tinupad niya yung hindi natapos na trabaho ng kanyang tatay, yung pamimigay po ng lupa, pati yung pagkakautang po ng mga agrarian reform beneficiaries ay inalis niya. Wala nang babayaran, libre lahat. Walang nakagawang ganyan, mga kababayan na presidente, other than yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nainggit kayo, masyadong na-insecure. Kasi nga po, wala kayo sa kalingkingan. Yung previous administration, yung focus lang ay yung tukang-tukang EJK. Kaya nga nagkanda kaso-kaso kayo sa ICC. Basag na basagan niya, Mr. Maravillas. Kailangang basagin natin po yung kanilang mga kasinungalingan. Mga sinungalin po sila. Normal sa mga taong ito ang magsinungaling. You just imagine, yung sinabi ngayon, bukas iba na. Pati nga yung kanyang anak na si Inday po. Nag-announce si Inday na tatakbuhan niya yung tatay ko, si Digong, si Baste, pagkatapos si Pulong,
pagkasenador. Ano sabi ni Digong? Yung mismong anak niya, sinupla. Magpaniwala ka anya dyan, kay Inday. I-jamming ka lang anya yan. Kami anya tatakbo sa pagka-senador. Anong gagawin namin dyan sa Senado? So sila mga kababayan, naglalaglagan sila. Ano tayo maniwala sa mga taong ganyan? Unstable yung kanilang pag-iisip. Ano sabi po sa Bible? Yung mga mga double talk na tao, double-minded people. Yan sabi sa James, mga kababayan. James chapter 1 verse 8. Ano sabi diyan sa King James sa Bible? A double-minded man is unstable in all his ways. Gusto ninyo ng leader na unstable yung pag-iisip, hindi mo mapanghawakan yung kanyang mga salita. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos po, may isang salita. Hindi siya nagbibitaw ng mga pananalita ng basta-basta. Pinag-iisipan niya. Yung mga Duterte po, bali-baliktad po yung mga pinagsasabi. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.